Hi everyone, our Bible verse for today is all about Ephesians 2 verse 6 to 7. Who being is the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantages. Rather than he made himself nothing by taking the very nature of God as a servant, being made here a human likeness. Sa Tagalog, na siya bagamat nasa inyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuhang anyong alipin na naging katulad ng tao. So yung verse natin for today, patungkol ito sa sino nga ba ang Diyos at si Arius. Si Arius ay isa siyang nabuhay siya nung panahon ng midst of 200 before yung CE. So, si Arius, nagtatag siya ng leader siya ng Arianism, na kung saan it's a false belief patungkol kay Jesus Christ. Kasi para sa kanila, si Jesus Christ ay tao lamang. Hindi siya kapantay ng Diyos Ama. Dahil ginawa lang siya ng Diyos Ama. And yun yung paniniwala ng mga Arianism. So tawag tayo, si Jesus Christ kasi is a fully God, fully man. Nagpakumbaba lamang siya para maging tao, maging kapantay natin, para sa atin, para sa kapakanan natin, para mailigtas tayo. Sabi nga sa Bible, in the beginning there was a word, and the Word became flesh. The Word is Jesus Christ. That was He became flesh. The first and last, the Alpha and Omega, that Jesus Christ claimed it. Dapat tayo bilang mananampalataya niya, importante, bakit pinapakita sa atin tong verse na to? Para matuto tayong mag-guard yung pananampalataya natin sa mga false belief and false religion. Yung divinity and humanity of our Lord Jesus Christ is both important para sa atin. And yung religion ni Jesus Christ, hindi siya basta-basta religion na kung saan para makapag-church ka lang, makapagsimba ka lang, no? It's a invisible and visible. Samahan to na matatawag na people of God na nabuhay long time ago at hindi natin alam kung sino-sino yung mga yun. Yung church ni Jesus Christ ay binubuo ng iba't ibang samahan sa iba't ibang lugar na may isang paniniwala. At kailangan mapanghawakan natin yun at ma-apply natin sa buhay natin. Na we have to be discerning about the teaching that diminish Christ, deity, and humanity, and acknowledge both the fully divinity and full humanity of our Lord Jesus Christ is both important for us. And we have to learn the church history as the church is guided by the Holy Spirit. And I want to share the simple prayer. Heavenly Father, thank you for revealing yourself to us through your Son Jesus Christ, who is fully God and fully man. I stand in awe of the wisdom and love in sending Him to save us. Help me to stay discerning, to reject false teaching that they deny the deity and humanity of our Lord Jesus Christ, and to treasure the truth of the Trinity. Guide me as I learn from the faith of those who came before us, trusting in the Holy Spirit work through the church. May my life honor Christ, divinity, and humanity, and may I grow in faith and understanding. And I pray in Jesus' name, Amen. Thank you, everyone, and God bless.